Dahil sa mga nagdaang bagyo na sinabayan pa ng close fishing season, ramdam ang pagtaas sa presyo ng isda sa ilang lugar sa bansa. Kaya ang Department of Agriculture posible umanong mag-angkat ng dagdag na 8,000 metric tons ng isda, pati na gulay kung kakailanganin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang sakahan na ito sa Kamaligan, Camarines Sur at Kasiguran, Aurora, naging parang fish pond. Pinadapa rin ng sunod-sunod na bagyo ang mga pananim sa Balatan, Camarines Sur at Bagao, Cagayan. Sa taya ng Department of Agriculture, mahigit 10 billion pesos na ang pinsala ng magkakasunod na bagyo mula sa bagyong Christine hanggang Ophel. Hindi pa kasama ang pinsalang dulot ng Super Typhoon Pepito. Yung mga areas na agri area natin supposed to be nakaka-recover after some delubyo, find themselves na nahihirapan na makarecover. Grabe yung damage. So, historical na kakaiba itong mga nangyari ngayon. Extraordinary circumstances. Humingi na ng dagdag na 1 billion pesos na Quick Response Fund ang DA para matulungan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pamamahagi ng binhi at insurance. Pero tukoy umano ng kagawaran na mahirap agad makabangon dahil sa magkakasunod na bagyo. Ngayong taon, tinatayang aabot sa record high na 4.5 million metric tons ang imported na bigas sa bansa. Sa kabila ng mas mataas na importation ngayon, nakatulong naman umano ito para magkaroon ng sapat na supply at maging stable ang presyo. Pero ramdam na ang pagtaas ng presyo ng isda dahil sa mga nagdaang bagyo na sumabay pa sa closed fishing season sa ilang lugar. Sa Litex Market sa Quezon City halimbawa, bihira ang nagtitinda ng sariwang isda. Matumal ma'am kay galing bagyo kasi mahirap kumuha ng isda. Puro frozen lang, puro imported. Posible mag-angkat ng karagdagang 8,000 metric tons na isda. Bukod pa ito sa naunang 30,000 metric tons na unti-unti nang dumarating sa bansa. Gusto lang natin ma-assure na hindi tayo mamumroblema later on. Kasi una, close fishing season. Pangalawa, sunod-sunod nga yung bagyo. May mga losses kasi doon sa production ng isda. Merong mga nasira na mga fish pond, may nasira ng mga bangka, may nasira ng mga accessories, and it will take some time to recover. Bukod sa isda, ayon sa Department of Agriculture, pinag-aaralan ding mag-angkat ng gulay. Wala pa naman daw kakulangan sa supply ngayon, pero mataas ang presyo. Okay naman po siya, kaya nga lang po mataas yung presyo. Gaya ng carrots, talong, ampalaya, tsaka yung bell pepper po. Sa taas ng gulay, binawasan na ni Letlet ang sahog na gulay sa pansit para makamenos gastos. Hindi rin na kami nagtitinda ng gulay kung mahal. Ang priority is to get the vegetables from other vegetable producing areas and regions if that will be enough to temper the prices. So, hindi na kailangan mag-import. But if there's a necessity to import, we will do that. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.